Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch Muscut and welcome back again here on our channel. As usual, nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat ng viewers, likers, subscribers din po. At syempre dun sa mga nagsishare ng story natin to the other friend nila, diba? At syempre, hindi mawawala yung mga taong talagang pinagtsatsagaan panoorin yung ads na lumalabas po sa story natin. So, quick reminder lang po, if ever may mapansin man po kayong nakakainis na scene sa part po ng story natin, please use the appropriate word na i-comment po natin dyan sa comment section. So before we start to read the part 22 of Harrison, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always update ka every time that I upload a new episode of the story or the new story. Samahan mo na rin ng pag-hit ng like button. And now, let's start to read the part 22 of Harrison. Huwag ka mag-skip ng ads! Harrison Part 22. Cody's POV. Masyado nang malamig dito. Kailangan na natin makabalik sa hotel. Mukhang hindi na din naman magpapakita ang pinsan ko dito, sabi ni Kuya Calvin. Akmang tatayo na sana kami ni Kuya Calvin mula sa kinauupuan namin nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Saglit, maikling iling ni Kuya Calvin at saka ito tumayo at lumakad palayo mula sa kinauupuan namin at saka sinagot ang tawag mula sa cellphone niya. Matapos ang pakikipag-usap niya ay isang balita ang sinabi niya sa akin. Kailangan na natin umuwi sa Pilipinas, bigla niyang sabi sa akin. Ha? Kuya, hindi pa nga po tayo nagtatagal dito sa Hong Kong, sabi ko kay Kuya Calvin. Huminga ito ng malalim bago ako sinagot. May kailangan akong asikasuhin na mahalagang bagay. Kung ayaw man magpakita ng pinsan ko, wala akong magagawa. Katulad ng sinabi ko, mahirap hanapin ang taong ayaw magpahanap. Seryosong sabi ni Kuya Calvin. Napatango na lang ako sa sinabi niya. Nang gabing yun ay agad kaming bumalik sa hotel kung saan kami pansamantalang tumutuloy. Nang tuluyan kaming makauwi, ay agad niya akong sinabihan. Asikasuhin mo na agad ang mga gamit mo. Bukas na bukas din ay lilipad tayo pabalik sa Pilipinas, sabi ni Kuya Calvin. Kinabukasan, kasalukuyan na kaming nasa biyahe ng gabi na yun pabalik sa Pilipinas. Habang nasa himpapawid kami, ay gising na gising ang diwa ko. Saktong nasa tabi naman ako ng bintana. Kaya naman, minabuti ko na lang ituon ang atensyon ko sa labas ng bintana ng eroplanong sinasakyan namin.
Mula sa mga ulap ay may mga tanong na nabuo sa isip ko. Tama nga naman si Kuya Calvin. Bakit ba namin hinahanap ang taong ayaw naman talaga magpahanap? Kung talagang gusto niya magpakita, ay magpapakita siya. Tanong at sabi ng isip ko. Makalipas ang mahigit 2 oras ng gawing yun, ay tuluyang lumapag sa paliparan ng Pilipinas ang naturang eroplanong sinasakyan namin. Nang tuluyan kaming makalabas sa airport, ay dumiretso kami sa bahay nila Kuya Calvin. Mula sa bahay nila ay doon kami nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, maaga akong gumising upang ihanda ang sarili ko sa pagbalik ko sa mismong bahay ko. Mabilis kong nilabas mula sa kwarto ang maletang dala ko. Paglabas ko ay agad akong hinarang ni Kuya Calvin. "Oh, uuwi ka na?" tanong niya sa akin. "Ay opo, sana kuya. Naisip ko po kasi na kailangan ko din pong asikasuhin ng kumpanya. Medyo nawalan din po kasi ako ng focus sa kumpanya kahit pa sabihin nating bakasyon naman po ngayon." Sagot ko kay Kuya Calvin. "Ihahatid na kita," sabi niya sa akin. Mabilis naman kaming nagtungo sa loob ng sasakyan niya ng mga sandaling yun. Sa oras ng biyahe ay halos wala ni isang salita ang narinig sa akin ni Kuya Calvin. Naging tahimik ang biyahe namin. Nakatanaw lang ako sa labas ng bintana. Maya-maya pa ay tumigil ang sasakyan sa harapan ng isang restaurant. "Tara, mag-breakfast muna tayo. Parehas tayong hindi pa nag-aalmusal eh," sabi ni Kuya Calvin. Tahimik pa rin akong lumabas mula sa sasakyan niya. Pagpasok namin sa loob ng restaurant ay agad akong naupo sa isang sulok. Maya-maya pa ay bumalik si Kuya Calvin na may dalang pagkain sa tray. Sa oras ng pagkain namin ay sadyang naging tahimik pa rin ako. Wala pa ring salita ang naririnig sa akin si Kuya Calvin. Makalipas ng 1 oras ay tuluyan kaming bumalik sa loob ng sasakyan niya. Maya-maya pa, "Bakit parang kanina ka patahimik dyan?" biglang tanong sa akin ni Kuya Calvin. Saglit ko siyang nilingon at saka ako sumagot. "May mga iniisip lang po kuya," sagot ko. "Katulad ng ano?" muli niyang tanong sa akin. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ko bago sumagot. "Bakit may mga taong okay naman kayo pero biglang nagbago ang ihip ng hangin? Minsan, mapapaisip ka na lang, talaga kung may nagawa ka bang mali or what? Bakit may mga taong iiwan ka na lang bigla?" sabi ko kay Kuya Calvin. Saglit na napangiti
si Kuya Calvin ng mga oras na yun. Is that for Blake? Nakangiti niyang tanong sa akin. Saglit na sulyap lang ang naisagot ko sa kanya. Pasasaan pa at uuwi din yun. Matanda na si Blake, kaya kung ano man ang desisyon niya, siguro yun ang tama para sa kanya. Saad ni Kuya Calvin. Nang maihatid ako ni Kuya Calvin sa bahay, ay mabilis naman akong sinalubong ni Kuya Emil. Bakit ang bilis nyo naman? Nahanap nyo na ba si Sir Blake? Bungad na tanong sa amin ni Kuya Emil. Sa kasamaang palad, hindi. May kailangang asikasuhin si Kuya Calvin. Kaya kinakailangan po naming bumalik agad dito. Paliwanag ko kay Kuya Emil. Pasok na kayo. Maghahanda ako ng makakain. Sabi ni Kuya Emil. Hindi na. Kumain na din naman kami. Ewan ko lang itong si Cody. Baka gutom ulit. Anyway, mauuna na ako. May importante pa akong lalakarin. Nakangiting sabi ni Kuya Calvin. Kuya, tawag ko kay Kuya Calvin. Yes, baling naman ito sa akin. Kapag po may balita na kayo kay Sir Blake, ay pwede niyo po ba akong tawagan agad? Sabi ko sa paraang nakikiusap. Lumapit naman ito sa akin sabay hinawakan ako sa magkabilang balikat ko. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang unang makakaalam kung sakaling malaman ko kung nasaan ba talaga si Blake. Alam ko naman kung gaano siya kaimportante para sa'yo. Sabi ni Kuya Calvin habang hinihimas ang magkabilang balikat ko. Yumukho naman ako at saka ako yumakap ng mahigpit kay Kuya Calvin. Salamat ha, biglang sabi ni Kuya Calvin. Na mga sandaling yun ay agad akong bumitaw sa pagkakayakap ko kay Kuya Calvin. Salamat po saan? Nagtataka kong tanong kay Kuya Calvin. Huminga ito ng malalim at saka muling sumagot. Salamat kasi hindi mo siya sinusukuan. Kahit na biglang nagbago ang attitude niya, ay willing ka pa rin to find him. Sabi ni Kuya Calvin. Sana may pag-asa pa, maikli kong iling. Hindi man ako nakakasiguro kung ano talaga ang rason ng biglaang pag-alis niya, pero nakakasiguro naman ako na may pagtingin din yun sa'yo. Remember, hindi ka naman hahanapin nun dati sa Hong Kong kung walang pagtingin yun sa'yo. Sabi ni Kuya Calvin. Maya-maya pa ay tuluyan na ngang nagpaalam si Kuya Calvin. Matapos kong maihatid palabas ng gate si Kuya Calvin, ay mabilis nga akong pumasok sa loob ng bahay. Hay, salamat nakauwi din. Mahina kong sabi sa sarili ko sabay upo ng pabagsak sa malambot na sofa. Wala pa rin ba kayong balita about kay Sir Blake? Diretsong tanong sa akin ni Kuya Emil.
Ganon talagang buhay, kung ayaw niya talagang magpakita bakit natin pipilitin, di ba? Sabi ko, habang nagkikibit balikat ako. Agad ko naman napansin ang mga sobre sa lamesa. Kuya, ano po itong mga to? Tanong ko kay Kuya Emil. Oo nga pala. Since na secretary mo ako, ginawa ko na ang trabaho ko. Galing ako kahapon sa company mo. Mga bill ng kuryente, tubig at internet yan sa company. Paliwanag sa akin ni Kuya Emil. Ito pong isang sobre. Sabi ko sabay angat sa isang sobreng kulay puti na tanging naiiba sa lahat. Sabi ng gwardiya sa kumpanya mo, dinala daw yan ng kartero doon. Muling paliwanag ni Kuya Emil. Malamang imbitasyon na naman ito from the other company, iling ko. Ganun ba talaga kayong mayayaman? Maraming imbitasyon mula sa ibang kumpanya. Nagtatakang tanong sa akin ni Kuya Emil. Ha? Kuya, syempre kapag po sikat ang company mo, asahan mo na po ang maraming imbitasyon lalo na ngayong December. Kaliwat kanan ang mga Christmas party na pwede mong daluhan. Paliwanag ko kay Kuya Emil. Para pala kayong mga instant celebrity, no? Namamangha pa rin na sabi ni Kuya Emil. Hindi naman po, mapagkumbaba akong sabi. Sige kuya, aakyat muna po ako sa kwarto ha. Paalam ko kay Kuya Emil habang daladala ko ang mga sobre at maleta ko. Pagdating ko sa kwarto ko ay humiga muna ako sa malambot na kama ko. Hay, salamat, iling ko sabay hinga ng malalim. Maya-maya pa ay binuksan ko na ang mga sobre na naglalaman ng mga bill. Hinuli ko naman ang pagbukas ng sobreng mukhang imbitasyon. Anong company naman kaya ito? Iling ko habang binubuksan ang sobre. Pagbukas na pagbukas ko sa sobre ay laking gulat ko sa nakasulat na kataga. Hihintayin kita. Iyan lang ang nakasulat sa loob ng sobre. Nakasulat din naman ang address ng isang hotel sa Boracay kung saan ako pupunta. Sa mga sandaling yun, ay isang ideyan ang namuo sa isip ko. Mabilis akong bumaba kung saan naroon si Kuya Emil. Kuya, kailan po dumating itong sulat na to? Tanong ko habang hawak-hawak ko ang sobre. Hindi ko alam pero kahapon ko lang nakuha yun sa company. Sagot sa akin ni Kuya Emil. Halos mataranta naman ako ng mga sandaling yun. Kaya mabilis kong tinawagan si Kuya Calvin. 2 ring lang ay agad niyang sinagot ang tawag ko. Hello ya, mabilis kong sabi. Yes, Cody? Maikli niyang sagot mula sa kabilang linya. Nasaan na po kayo? Nakalayo na po ba kayo? Mabilis kong tanong kay Kuya Calvin. Ha? Hindi pa naman.
Narito ako sa grocery na malapit sa inyo. Bakit ba parang natataranta ka dyan? May problema ba? Tanong sa akin ni Kuya Calvin. Kuya, pwede ka po bang bumalik muna dito sa bahay? Alam ko na po kung nasaan si Sir Blake. Sabi ko kay Kuya Calvin. Ha? Are you sure? How? Tanong ulit sa akin ito. Basta po kuya, bumalik na po kayo ngayon now. Nakikiusap kong sabi kay Kuya Calvin. Okay, hintayin mo ako. Sabi niya sabay ibinaba niya ang cellphone niya. Kuya Emil, pakihandaan naman po si Kuya Calvin ng makakain niya, please. Malambing kong sabi kay Kuya Emil. Okay, anyway, totoo bang alam mo na kung nasaan si Sir Blake? Tanong sa akin ni Kuya Emil. Mamaya na po ako magpapaliwanag kuya. Para po sabay na kayo ni Kuya Calvin makarinig. Sabi ko kay Kuya Emil. Makalipas ang mahigit 20 minutes ay tuluyan ngang bumalik si Kuya Calvin sa bahay. Pagbaba niya ay agad niya akong singalubong ng tanong. Paano mo nalaman? Nang uusisa niyang tanong. Halika muna sa dining kuya, sabi ko kay Kuya Calvin. Pag-upo namin ay mabilis na hinain ni Kuya Emil ang pagkain ni Kuya Calvin. Salamat, nag-abala ka pa. Nakangiting sabi ni Kuya Calvin kay Kuya Emil. Anyway, mabalik tayo. Paano mo nga nalaman kung nasaan si Blake? Muling baling sa akin ni Kuya Calvin. This, maikli kong sabi, sabay inabot ko ang sobre na naglalaman nga ng maikling sulat. Saglit na binasa ni Kuya Calvin ang lahat ng nakasulat sa papel. Boracay? Paano siya pupunta sa Boracay? Yun ngang pinakaayaw niyang lugar, sabi ni Kuya Calvin. Ang ganda kaya ng Boracay, attorney, singit naman ni Kuya Emil. Yes, but for him, Boracay ang pinakaayaw niyang lugar, sagot ni Kuya Calvin. At bakit naman po ayaw niya sa lugar na yon? Tanong ko naman. Nagkaroon ng girlfriend dati si Blake. Gusto niya sana i-surprise ang girlfriend niya nang mag 2 years anniversary sila. At sa Boracay nga sana gustong gawin ni Blake ang surprise niya. But, itong babae ay may iba na palang kinalolokohan. And yes, doon nga sila mismo naghiwalay sa Boracay. At iyon ang dahilan kung bakit ayaw ni Blake sa Boracay. Paliwanag ni Kuya Calvin. Saglit kaming nanahimik. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Kuya Calvin. The question is, paano nga tayo makakasiguro kung si Blake talaga ang may takana ng sulat na yan? Tanong ni Kuya Calvin. Wala naman po sigurong masama kung susubukan po natin, di ba? Nakarating nga po tayo sa Hong Kong nang walang kasiguraduhan kung naroon ba talaga siya. Bakit
hindi po natin subukan ngayon na nasa Boracay lang siya. Hindi pa man tayo nakakasiguro, pero paano natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Sagot ko. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ni Kuya Calvin bago muling nagsalita. Kailan mo plano? Tanong nito sa akin. Kahit bukas po sana. Sagot ko. What? Hindi ba kayo napapagod? Kababalik nyo lang from Hong Kong tapos lilipad na naman kayo? Biglang singit ni Kuya Emil. Tumayo naman si Kuya Calvin at saka hinarap si Kuya Emil. Walang napapagod sa taong nagmamahal, sabi ni Kuya Calvin kay Kuya Emil. Anyway, sige, ako na ang bahala sa ticket mo. Susunduin kita bukas para sa flight mo. Baling naman sa akin ni Kuya Calvin. Ha? Hindi po ba kayo sasama? Tanong ko sa kanya. Cody, may kailangan akong asikasuhin. Importanteng bagay ito. Sa pagkakataong ito ay hahayaan kitang hanapin si Blake. Malay mo, makita mo siya, di ba? Mukhang hindi nagpapakita kapag kasama mo ako. Pero seryoso ako. Hahayaan kitang hanapin mo ang pinsan ko, sabi ni Kuya Calvin. Salamat po sa tiwala. Tanging nasabi ko. Pwede naman kitang samahan, singit ulit ni Kuya Emil. Hayaan na lang natin si Cody ang kumilos. Bigyan muna natin sila ng privacy. Pagsasalungat naman ni Kuya Calvin. Lumipas ang mga oras. Kinabukasan ay maaga nga akong sinundo ni Kuya Calvin sa bahay. Kasabay ng pagsundo niya sa akin ay inabot niya sa akin ang plane ticket ko. Sa biyahe naman ay naging tahimik lang ako. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Kuya Calvin. Ilang oras na lang ay tuluyan na kayong magkikita ni Blake. At yun ay kung totoong siya ang may pakana ng sulat na hawak mo, sabi ni Kuya Calvin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago magsalita. Sana nga po kuya, maikli kong sabi. Relax, nababalisa ka na naman. Anyway, may dala ka bang pocket money? Tanong sa akin ni Kuya Calvin. Yes po kuya, meron naman po. Sagot ko. Tawagan mo ako kung sakaling magkaroon ng aberyaha para alam ko kung anong gagawin kong action. Paalalang sabi ni Kuya Calvin. Maraming salamat po kuya ha, sabi ko sa paraang naglalambing. Salamat din, sabi niya sa akin nang nakangiti. Makalipas ang ilang oras ay narating na namin ang airport. Habang naglalakad kami, papasok ng main entrance ng airport, ay muling nagsalita si Kuya Calvin. Do your best para magkaayos kayo. Nakangiting sabi niya sa akin. I will po, maikli kong sabi. Ilang oras pa ay tuluyan na akong nakasakay sa eroplano.
Sa oras ng biyahe habang nasa himpapawid naman, ang sinasakyan kong eroplano ay isang Pag-asa ang siyang namamayani sa loob ko. Pero aaminin ko naman na naroon din ang pag-alalang paano kung hindi nga si Sir Blake ang nagpadala ng sulat na yun. Makalipas ang ilang oras ay tuluyang lumapag ang eroplanong sinasakyan ko. Paglabas ko ng airport ay mabilis akong dumiretso patungo sa Boracay. Makalipas ang ilang oras sa paghahanap ko ay dinala ako ng mga paa ko sa mga building na malapit sa dagat. Sa dinami-dami naman ng mga building sa Boracay, ay hindi ko alam kung saan ko unang uumpisahan. Umabot ako ng mahigit 2 oras sa pagtatanong-tanong. Hanggang sa marating ko ang isang modernong hotel. Matapos kong makumpirma na iyon nga ang hotel na hinahanap ko, ay mabilis kong tinungo ang front office nila. "Hi, I'm Cody. I'm looking for..." Sabi ko na siyang pinutol agad ng babaeng nasa front office. "For Mr. Blake?" Tanong sa akin ng babae. Opo," maikli kong pango sa babae. "He's expected you. Here's your key." Sabi niya sabay abot sa akin ng isang card na nagsisilbing susi ng isang unit. Akmang lalakad na sana ako nang may maalala ko. Ma'am, what floor po pala?" Tanong ko sa babae. "Last floor po, sa pinakataas." Nakangiting sabi sa akin ng babae. "Thank you po." Nakangiti kong sagot. Mabilis ko naman tinungo ang elevator na nasa bandang sulok ng hotel. Pagdating ko sa mismong pintuan ng elevator ay kapansin-pansin na nakapatay ang ilaw sa gawing taas nito. Kaya naman, nilapitan ko ang isang janitor na kasalukuyang naglilinis mula sa hindi kalayuan. Sir, magandang hapon po. Tanong ko lang po kung gumagana po ba itong elevator nyo?" Tanong ko sa janitor. "Naku sir, under maintenance po ang elevator natin. Itong hagdanan na lang po ang gamitin nyo," sabi ng janitor. "You mean, aakyatin ko po ang hanggang sa pinakataas po?" Nagtatakong tanong sa janitor. "Opo sir, pero kung willing to wait naman po kayo, ay pwede nyo naman pong hintayin ang elevator hanggang sa magawa po ito. Pero hanggang sa ngayon po kasi ay wala pa yung mag-aayos. Nasa kabilang building pa po kasi sir yung mag-aayos," sabi ng janitor. "Ganon po ba? Sige po sir, maraming salamat po. Aakyatin ko na lang po," sabi ko sa janitor. "Exercise na din po yan sir," nakangiting sabi ng janitor. Tinawanan ko lang ang janitor at saka ko nagsimulang humakbang paakyat sa hagdanan. Pagdating ko sa second floor ng hotel, ay isang ring mula sa cellphone ko ang umagaw ng pansin ko. Nang tingnan ko naman,
ay kay Kuya Calvin mula ang tawag. Mabilis ko naman itong sinagot habang pinagpapatuloy ko ang paghakbang ko sa nasabing hotel. "Hello po kuya," sagot ko mula sa tawag niya. "Hello Cody, nasaan ka na?" tanong niya sa akin. "Natuntun ko na po ang hotel kuya at narito po ako ngayon." Sagot ko. "So, anong balita? Andyan ba si Blake?" tanong ulit nito. "Sabi po sa front office ay hinihintay daw po ako ni Sir Blake. Kaya malakas ang kutob kong narito nga po siya," sabi ko kay Kuya Calvin. "Sige, balitaan mo agad ako ha. Mag-iingat ka dyan," sabi niya sabay binaba ang tawag. Nakalipas ang mahigit 1.5 oras na pag-akyat ko sa napakahabang hagdanan ay narating ko na ang pinakamataas na bahagi ng hotel. Halos maubusan naman ako ng tubig sa katawan ng mga sandaling yun. Sa puntong yun ay mabilis ko naman na hinanap ang room ni Sir Blake hanggang sa marating ko ang isang unit na nasa harapan lang ng napakagandang view. Matapos kong makumpirma na iyon nga ang unit na tinutuluyan ni Sir Blake ay agad akong pumatok sa pintuan nito. 1, 2, 3, 4 at 5 katok na may halong pagtawag at pagpindot ng doorbell ang ginawa ko. Pero wala man lang Sir Blake na nagbukas ng pintuan. Kaya naman naisip kong gamitin na ang keycard upang pasukin na ang unit na yon. Pagbukas ko ng pintuan ay may isa pa palang pintuan na siyang kailangan kong buksan. Saktong parehas lang ang keycard kaya mabilis kong nabuksan ang pinto. Pagpasok ko sa ikalawang pintuan ay patay ang lahat ng ilaw at tanging ilaw mula sa labas ng terrace ng unit na yun ang siyang pinagmumulan ng liwanag. Itutuloy.